Beli ka? Mulai masa ala-ala. Buli daw tamanya, balik ugma. Balik daw ugma kay kanang mga resita giingna na si ate anak. Mungkin ko makoto. Dili makoto mo sa posisyon. Dili makuha to imong motor pa kay Water restro. wala po rehistro to. Impound na jud to. So hi mga ka-idol no. So stop muna natin ang video na pinapanood nyo no. So itong mga pangyayaring ito ay while na nandun kami ni Inday sa gubat no. So habang nasa gubat kami ay ito naman ang nangyayari sa papa ko. So syempre dahil na hit and run siya ay di na ako nagkaroon ng pagkakataon na bumalik ng bundok dahil nga busy kami sa pag-aasikaso sa aking father no. So ayun, ikwento ko na lang guys kasi nga kagabi dumating yung naka-hit and run sa papa ko. So habang ayan nagsisiga ako sa bakuran ay medyo gabi na siya, sa mga alas 6 ng gabi. So to make the story short ay nagpunta siya dito sa bahay dahil nga madaming nagpost sa Facebook no patungkol sa papa ko na sa nangyari sa kanya. Dahil nga doon sa sentro sa amin nabangga siya. So ang nakabangga sa kanya guys ay reader na motor at binatilyo pa yung nag-drive. Ngayon pagka hampas niya dun sa lupa sa semento, iniwan na siya no. Nabagok yung kanyang ulo. So tinahi. Nabagok yung ulo niya. Dahil nga bumaba kami ni Inday sa patag, 'di ba? Kaya nakauwi kami. Tapos yun ang balita na sumalubong sa akin. Yun, nabagok yung ulo ng papa ko. Nawalan siya ng malay. Dinala siya sa ospital sa mga rescuer. Pagdating sa ospital, doon pa lang siya nagkamalay. So nung nagkamalay siya, duguan na yung kanyang ulo at tinahi na yung kanyang in-stapler yung stapler na nilagay. Hindi siya tinahi, stapler lang yung nilagay. So ayun, in-stapler yung ulo niya tapos binaatan siya ng bandage dito. Tapos marami siyang injury guys, yung dibdib niya at saka yung likod niya, yung iniinda niya ngayon, nahirap siyang huminga dahil nga sa injury niya no. Hindi ko alam kung meron bang ribs na o yung sa baga niya na apektuhan ng pagkahampas niya sa semento. Yun, ang motor niya naman is na-impound sa mga pulis. Yun, kinuha na ng kapatid ko. Yun, ang nangyari, pinuntahan namin magkapatid doon sa ospital no, pero nandun na yung ate ko. Nandun na siya na yung nag-asikaso doon sa ospital. Tapos yung billing, nasikaso niya na rin at nagpaalam doon sa nurse niya in charge sa papa ko na kung pwedeng umuwi na. Kasi sabi ng papa ko gusto niya umuwi. So nagpaalam na umuwi, then pinayagan naman kami nung nurse doon na iuwi na lang muna at obserbahan kasi nga ulo yung tumama sa kanya, sa ulo, kaya kailangan obserbahan siya. Ngayon inuwi muna namin. Tapos mga ilang araw, 3 araw o 4 na araw ang nakalipas bago bago nakita nung nakabangga sa papa ko yung post sa Facebook no, yung post sa Facebook. Nag-post din ako guys, kung napansin nyo, ilan lang ang nakakita nun. Kasi binura ko kaagad dahil nga meron siyang sa Facebook meron siyang violation, no? May violation siya. Kaya binigyan ako ng warning. Hindi ko alam kung bakit na violate yun. Na picture lang naman yun, hindi naman yun video.
pero na-violate siya sa Facebook kaya binura ko kaagad. Ngayon guys, nung balikan na natin yung aking sinasabi na kagabi nung nagsiga ako dyan sa labas ng bahay ko ay dumating yung nakabangga sa papa ko. So dalawa sila, isang nanay, tatay, tapos yung nakabangga at saka isang kaibigan. Kaya yung kaibigan niya is kapitbahay din namin. So dito lang din, kapitbahay namin sila dito dati kung hindi pa sila lumipat ng ibang lugar. So lumipat sila doon sa poblasyon sa Maragusa na sila nakatira, no? Kaya hindi na sila dito nakatira, pero dito lang sila nakatira, dito malapit lang din sa amin, dyan sa may palooban, sa looban, dyan sa may kanto dito sa kabila. Dyan daw sila dati nakatira. So yun, nakipag-areglo naman sa amin at yun, nakanda daw silang mag-refund kung ano yung mga nagastos. Tapos syempre yung mga damage perwisyo, yung mga danyos. Siguro hindi ko alam kung yung kuya na namin yung nag-asikaso doon, kasi para sa akin lang, kung ako lang yung tatanungin, yung mga present na lang, yung ngayon lang yung pwede nilang sagutin para sa akin lang, ha. Pero syempre hindi lang naman ako nag-iisang anak, marami naman kaming magkakapatid, maraming desisyon ang mangyayari. Syempre ang desisyon sa mga nakakatandang kapatid na kayang panindigan yung sinasabi, sila nang bahala doon, no, kasi sila naman yung nakakatanda sa amin. Syempre para sa akin, ako naman yung hinarap kagabi at ako naman yung nakakatanda-tanda sa amin magkakapatid kagabi. Dalawa lang naman kami ng bunso namin. So kami lang yung nag-decide, yung papa ko nandyan, yung mama ko nandyan. Syempre sa mga anak, ako lang din yung nakakatanda. Kaya ako yung nag-decide kagabi na ariglo lang, tapos makipag-ariglo lang sila, tapos kung ano yung present na magiging gastos, yun, ipa-admit yung papa ko ulit kung yung ipapacheck up muna siya, pero kung ang suggestion ng doktor ipa-admit, kailangan ng CT scan, yun. Senior naman na daw yun, wala namang bayad yung senior na kasi diba sa batas natin. Tapos syempre yung maintenance ng gamot, yung mga pangangailangan, meron naman talagang mga maliliit na gastusin. Yun yung magiging sagot nila. Pero nung nakipag-usap na yung kapatid ko, ng kuya ko, ang sabi daw blinater daw, pinablatter daw, tapos mag-refund yung mga previous na gastos. Kung ano man yung desisyon ng kuya ko guys, ay sa kanya na din yun, kasi kung ano man yung desisyon niya, kaya naman niya yung panindigan. Kasi ako ayaw ko magdesisyon ng mga ganun para sa akin lang, ha, kasi nga wala akong panahon sa mga ganyan, hindi ko rin kayang panindigan. Wala rin akong maraming koneksyon yung kapatid ko, kasi marami siyang kakilala, marami siyang koneksyon, marami siyang taong pwedeng puntahan at lapitan. Hindi katulad ko na ako gusto ko lang tahimik lang, gano'n, na okay na kung sakali na wala nang hassle ba, gusto ko ganun matapos na. Gusto ko lang yung quick lang ba, mga quick ano lang, na hindi ko napansin, parehas pala kami ng halaman ko, ng flower vase ko. Gawa ko lang ito guys, ito lang yung binili ko. So naligaw na tayo ng kwento, dyan lang siya, parang pampakute. Yan. So no, ayun, syempre kung ano yung mapagdesisyonan nila doon patungkol sa papa ko, yun na din yung magiging desisyon ko, no? Yung desisyon namin magkakapatid, kasi hindi naman lang akong mag-isa, marami naman kaming pwedeng magdesisyon dyan. Pero syempre yung pinaka-power nating kuya ang nagdesisyon doon, isang kuya ko na siya nang bahala doon, kasi nga kung ano man yung pinag-uusapan nila guys, yun na yung at least wala na kaming isipin pa, wala na kaming, kasi nga dumating na, nagpakita na yung nakabangga sa papa ko, no. Kasi nga yun, tinanong din ng kapatid ko bakit siya hinit and run. Ang sabi daw, natakot siya at nahiya. Baka siyempre nahiya nga naman siya dahil nga sumimplang sila dun sa kalsada. Yun, hindi na niya naisip na natulungan yung papa ko o harapin yung problemang ginawa niya. At ang sabi naman niya kasi sa amin kagabi ay yung papa ko daw yung bumangga. Yung papa ko daw yung bumangga, kaya
syempre, senior na din yung papa ko, no? Senior na din. Hindi naman din perfecto sa, hindi naman din perfecto sa pagdadrive. Kaya, ganun yung nangyari. So, sa ngayon, guys, na medyo problemado pa ako, siguro, pagkatapos ng problema namin na to, ay pupunta kami ng, babalik ako ng bundok para naman syempre harapin yung problema ko at agilapin muli yung anak ko, no? May kipagsagupaan ulit. At while para nangyari ito sa papa ko, dahil sa panahon na nangyari ito, doon naman kami ni Inday, no? Na nag-ano kami ng inaanohan ko siya ng agimat, yun. Binigyan ko siya ng agimat. Yun yung mga pangyayaring yun. At nakakapagtaka, guys, yung sinasabi kong sumpa, parang may sumpa yung yung agimat na inano ko kang Inday. Yun pala yung mangyayari no, may ahas sa bilang dumating. Hindi ko alam kung yung ahas na yun ay kakampi ba yun o kalaban, pero sa ngayon po na nakita ko siya sa video na yun, ay yung ahas na yun ay parang mabait yung ahas na yun, no? Kasi nga parang siya yung hindi parang siya yung nagbigay ng ano ba tawag dito? Siya yung nagbigay ng yun, pahiwatig ba? Pahiwatig. Nababalikan ko namin ni Inday yung lugar na yun kasi doon sa pagbigay ko kay Inday ng agimat, guys. Ibang topic na to, ha. Tungkol na to doon sa yung pagbigay ko kay Inday ng agimat, guys, ay meron akong nararamdaman, no? Meron akong nararamdaman na biglang lumamig. Tapos yung hangin malamig din. Tapos, bukod sa mabaho yung usok na nilagay ko dun sa sa usok. Ayun. Biglang parang nandun, merong may pahiwatig doon na nandun lang talaga yung anak ko, guys. Nandun lang talaga. So, babalikan namin yung lugar na yun. At isa pa, nagdadala ng balita yung ahas na yun. Kasi nagtataka ako, kung napapansin nyo sa video, dumaan talaga sa puwitan ni Inday, pero hindi talaga siya kinagat, no? Hindi man lang siya tinuklaw. Pumunta pa talaga yung ahas sa akin. Pumunta pa. So, dumaan lang talaga siya kay Inday. Sa akin siya pumunta. Kaya yun yung ko, guys, na kailangan kong balikan. So yun so for today's video, guys, yan lang muna. Napakaingay ng mga tao sa labas. Salamat po ng maraming sa lahat mga nasusuporta sa akin. At sa lahat po ng mga subscriber ko, salamat po ng maraming sa lahat po na hindi mga nag-skip ng aking ads, salamat din po. At sa lahat po ng mga bagong subscribers ko, hi po sa inyong lahat. Welcome po kayo dito sa aking YouTube channel at sana po ay patuloy nyo pang tangkilikin ang aking mga videos, no? So update lang po ito sa ngayon, guys, na itong mga pangyayari na ito, habang sinasabi ko sa inyo ito, ay marami akong nararamdaman, no, sa aking kaloob-looban, Tapos marami pa akong mga pinuntahan ng mga event, marami pa ako. So ipa-flash ko rin dyan sa screen, guys, makikita nyo rin. So yun lang muna for today's video, guys. Bye-bye muna po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat at salamat po ng maraming magandang araw po sa ating lahat.